Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, paghuhusayin pa ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga inisyatibo nito para sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa pagkakaroon ng trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang pangako ng Malacanang kasunod ng ulat na tumaas ang employment rate nitong nakaraang buwan ng Mayo 2025. Batay sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na ang labor force ng bansa sa 65.8% ng populasyon as of May 2025. Mas mataas ito kumpara sa 64.8% na naitala noong Mayo 2024. Ani Presidential Communications Office o PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbubunga na ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagbigay ng kalidad na trabaho sa mga Pilipino. Yes, syempre po, masaya po at malugod na tinatanggap po ng Pangulo ang pag-uulat na yan dahil nakikita po natin ang pagporsigi ng administrasyon para mabigyan ng magandang trabaho ang mga kababayan natin. Sa ating mga pag-uulat ng mga nakaraang araw, marami po talaga tayo na ibigay na job fairs, na conduct ng job fairs para ito talaga sa ating mga kababayan. At pagpupursigihin pa, hindi ito natatapos dito. Kumbaga, hindi ito para magpunyagi. Kailangan mas maganda pa ang ipakita ng administrasyon para makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Si Presidential Communications Office, PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ilang ahensya ng pamahalaan tulong-tulong para sa pagpapaigting ng mga programang lilikha ng trabaho. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, mas pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang sa paglikha ng trabaho. Ito'y upang masustini ang patuloy na paglakas ng labor market ng Pilipinas matapos maitala ang pinakamataas na labor force participation rate na nasa 65.8%. Ayon sa DOF, sa pamamagitan ng pambansa at lokal na pakikipagtulungan na nagbibigay ng agarang trabaho at pangmatagalang suporta lalo na sa mga sektor na may hirap at madaling maapektuhan. Magkatuwang ang ilang ahensya para sa mga programa makatutulong sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Ang mga programa ng Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Migrant Workers ay nandyan para tulungan at asistihan ng mga Pinoy workers. Upang tugunan ang kakulangan ng talento sa mga high-growth sector, pinapagana rin ng gobyerno ang pagsasanay sa ilalim ng Semiconductor at Electronics Industry Advisory Council. Patuloy din na isinusulong ng pamahalaan ang mga hakbang na ito upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may kakayahang makahanap ng disenteng trabaho at makapag-ambag sa kaunlaran ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Supreme Court hinimok ang mga labor arbiter na ipatupad ng patas ang labor laws para sa mga manggagawang Pilipino. May report si Lawrence Tanhoco. Hinimok ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando ang mga labor arbiter na tiyaking na ipapatupad ng patas at epektibo ang labor laws para sa kapwa manggagawa at mga employer. Sa kanyang talumpati sa National Associations of Labor Arbiters, binigyan din ni Justice Hernando ang mahalagang papel ng mga arbiter sa pagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa hukom, kapag malabo ang batas, dapat papanigan ang manggagawa, ngunit kung malinaw naman, kailangan manaig ang hustisya batay sa katotohanan at batas. Pinuri rin niya ang mabilis na pagresolba ng mga kaso ng paggawa at hinihikayat ang paggamit ng teknolohiya upang mapabilis at mapadali ang proseso ng labor justice. Dagdag pa ng hukom, darating ang panahon na ang bawat manggagawang Pilipino, anumang kanta sa buhay, ay may sapat na kaalaman kung paano ipaglaban ang kanilang karapatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Parañaque Solon isinusulong ang Local Government Unit, LGU Private Sector Partnership para mabigyan trabaho ang mga persons with disability o PWD at senior. Si Kathleen Forbes sa balita. Itinutulak ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang pagtatatag ng mga tanggapan sa mga lokal na pamahalaan na makikipagtulungan sa pribadong sektor upang tulungan ang mga persons with disabilities at senior citizens na makahanap ng trabaho at mapahusay pa ang kasanayan. Ayon kay Yamsuan, maraming may kakayahang PWD at matatanda ang hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil sa diskriminasyon, kakulangan sa training at limitadong access sa impormasyon. Kaya naman mulian niya niyang ihahain ang panukala na mag-aatas sa na magtatag ng local centers for inclusive employment sa piling lungsod at bayan. Layo na itong pag-ugnayin ang mga employer at aplikante PWD at senior at magbigay rin ng job matching, skills training at career information. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tanging 353,000 lamang sa 1.9 na milyon na PWD na nasa working age ang may trabaho noong 2022. Sa senior citizens naman, 38.2% lamang ang employed mula sa kabuang 2.54 milyon. Magtatatag din ang dole ng isang computerized PWD at Senior Citizens Manpower Registry. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng mas magandang polisiya upang tugunan ang issue sa online gambling. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nauunawaan ng Pangulo ang sentimiento ng mga pamilyang namomroblema sa mga kapamilyang lulong sa online gambling. Sinabi pa ni Castro na bukas ang Pangulo sa panukala ng Department of Finance na i-regulate at patawan ng buwis ang online gaming platforms. Katulad po na sinabi natin kahapon na meron nga pong proposal ang DOF patungkol po sa pagpatataas ng tax at yan po ay aaralin at sabi nga po natin din kahapon, ang Pangulo po ay nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng ganitong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. So yan po ay tinitingnan din po ng Pangulo para po mas maganda po ang maging polisiya pagdating po sa online gambling. Si Presidential Communications Office PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang mambabatas naniniwalang mas madali ang laban kontra online gambling kung mayroong executive order. Narito si Nympha Asuncion. Naniniwala si Senador JV Ercito na mas magiging madali ang laban kontra sa online gambling kung maglalabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng executive order tungkol dito. Ito'y sa gitna ng mga panawagan at iba't ibang mga inihaing panukalang batas na iban o i-regulate ang operasyon ng mga online gambling.
Ayon kay Ehersito, anumang sabihin ng Pangulo ay nagiging polisiya at kung maglalabas pa niya ng kautusan si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng executive order ay mas magiging makapangyarihan ito at susundin ng lahat. Sa ngayon, habang wala pang batas ay nananawagan ng senador sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng NTC at DICT na atasan ng mga entities na nasa ilalim nila gaya ng mga e-wallet platform na tiyaking hindi magkakaroon ng access ang mga minor de edad sa mga online gambling platforms o website. Habang ang mga law enforcement agencies naman anya ay dapat pakilusin ang kanilang cybercrime units para matigil ang operasyon ng mga iligal na online gambling websites. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang hihintayin muna ang lalamanin ng panukalang designated survivor bago magbigay ng pahayag ukol dito. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Hihintayin muna ng Malacanang ang lalamanin ng isinusulong na panukala para sa pagtatalaga ng designated survivor para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung matatandaan, sa ilalim ng isinusulong na Presidential Succession Act, layo nitong palawigin ang kasalukuyang presidential succession na limitado lamang sa vice-presidente, susundan ng Senate President at House Speaker na silang papalit sa pwesto sakaling mayroong mangyari sa presidente ng bansa. Layo ng isinusulong na panukala na matiyak ang katatagan ng pamahalaan ng Pilipinas at ang pagiging operational nito, anuman ang mangyari sa liderato ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro na mas makabubuti kung buuin muna ang mga probisyon ng panukalang batas upang maging malinaw ito. Mahirap kasi anya magpahayag ng suporta o tumutol sa isang panukala na hindi pa nakalatag o hindi pa pinal ang lalamanin ng mga probisyon. Sabi ng opisyal, pag-aaralan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na makapasa sa Kongreso at makarating sa kanyang tanggapan ang panukala. Siguro buuin po muna nila para po magkaroon ng tamang reaksyon ang Pangulo at ang administrasyon dahil kung wala pa pong nakalagay kung anumang provisions, mahirap pong sumang-ayon at humindi. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinayuhan ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro ang Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na ituon na lang muna ang atensyon sa pagdepensa sa dating Pangulo. Kasunod dito na pagsusumite ni Kaufman sa International Criminal Court o ICC ng Senate Committee on Foreign Relations report sa pag-aresto kay Duterte. Ayon kay Kaufman, naniniwala silang resulta lamang ito ng political maneuvering na layuning ibaba ang pamilya Duterte. Ipinaalala naman ni Undersecretary Castro ang tinuran ng dating Pangulo na dodoblehin pa niya ang extrajudicial killings. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. Si Presidential Communications Office, PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 59% ng mga Pilipino alam ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa SWS surveys. Si Marian Bastasa sa balita. Higit kalahati ng mga Pilipino ang nagsabing alam ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan sa Social Weather Station. Batay sa isinagawang survey ng SWS, 59% ng adult Filipinos ang batid ang ika-4 na impeachment case habang 41% naman ang ngayon lang nalaman ito. Pinakamataas ang awareness tungkol sa reklamo sa Metro Manila kung saan 68% ang nagsabing alam nila ito. Sa tanong naman kung saayon ba sila sa reklamo, 42% ang tutol
32% naman ang pabor habang may 18% na undecided. Lumalabas sa survey na pinakamataas ang suporta sa impeachment sa Metro Manila na sundan ng Balance Luzon habang mayorya naman ang pagtutol ang mula sa Mindanao at Visayas. Samantala 44% naman ng respondents ang naniniwala sadyang dinidelay o pinatatagal ng Senado ang pagsisimula ng impeachment trial habang 25% ang hindi naniniwala rito. Isinagawa ang survey mula June 25 to 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Bising at Habagat sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC, pumalo na sa 31,106 na mga pamilya o katumbas ng 97,274 na mga individual ang apektado ng masamang panahon sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Central Luzon. Bukod dyan, aabot sa 17 road sections at isang tulayang naapektuhan kung saan 3 kalsada pa ang hindi madaanan. Iniulat pa ng NDRIMC na nasa 16 na bahay ang napinsala kung saan 4 ang totally damaged, particular sa Central Luzon habang 2 ang partially damaged na mula naman sa Cordillera. Nagpapatuloy ang ginagawang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan at national disaster teams upang matulungan ang mga apektadong residente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahanda sa mga sakuna sa pamamagitan ng mas pinaigting na prepositioning ng mga Family Food Packs o FFPs sa Mindanao. Kamakailan umabot sa 13,300 na mga kahon ng FFPs ang naipadala ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC mula Mandaue City, Cebu patungong Field Office Caraga sa Northern Mindanao. Ayon sa DSWD, bahagi ito na mas malawak na hakbang para matiyak ang agarang tulong sa mga maaapektuhan ng kalamidad. Simula June 1, pumalo na sa 52,100 ang kabuang bilang ng FFPs na naipadala sa Caraga region. Una lang tiniyak ng DSWD ang nasa 3 milyong food packs na nakaproposisyon sa buong bansa para mapanatili ang kahandaan na makapagpaabot ng ayuda sa amang panig ng bansa kung kinakailangan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagbili ng mga destroyer ship ng Pilipinas mula sa Japan, maraming dapat ikonsidera ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Hihintayin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang isusunod ulat ng Philippine Navy hinggil sa pagkuha nito ng Abukuma class destroyer escorts mula sa Japan. Inihayag ito na kalima karang kumpirma ng Navy na ang panyaya sa kanila ng Japanese government para inspeksyonin ang mga naturang barkong pandigma. Sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng Pacific Amphibious Leader Symposium sa Taguig City, sinabi na kalihim na ilan sa mga dapat isaalang-alang ay kung magkakasya ito sa fleet. Bukod dito, kailangan din pag-aralan maigi kung dapat bang gumastos sa Pilipinas para armasan at palakasin ang mga naturang barkong pandigma. Dagdag pa ni Chodoro, bukod sa 5 bibiling barko mula sa Japan, may 8 pang hinihintay kabilang na ang 2 Marval-class guided missile frigate at 6 na offshore patrol vessels sa kasalukuyang ginagawa sa South Korea. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, pinarangalan ang Bakawan Program ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang Campaign of the Year Environment sa GovMedia Awards 2025 sa Singapore. Kinilala ang programa dahil sa matagumpay nitong pagmobilisa ng libo-libong volunteers para sa mangrove mapping gamit ang social media, smartphones at drones. Nagresulta ito sa pag-validate ng mahigit 250,000 na ektarya ng mangrove forests na naging daan sa ng kauna-unahang Philippine Mangrove Map. Ayon kay DENR, Undersecretary Marilu Ernie, ipinakita ng Bakawan ang lakas ng agham, pakikipagtulungan at partisipasyon ng mamamayan sa environmental protection. Dahil sa tagumpay nito, plano ng DENR na magsagawa rin ng citizen-led mapping para sa seagrass areas. Ang GovMedia Awards ay nagbibigay pagkilala sa mga natatanging inisyatiba sa public governance sa Asia Pacific. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Quezon City LGU, hinikayat ang mga residente na makilahok sa Trash to Cash program. Mag-uulat si Manuel Francisco. Bukod sa pagpapaigting ng Quezon City Government sa pagbabawal sa paggamit ng single-use plastics at disposable materials, nagpapatuloy rin ang lokal na pamahalaan sa paghikayat sa mga residente nito na makilahok sa kanilang Trash to Cashback program. Sa panayamang radyo magazine sa Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department, ibinahagi nito na sa kasalukuyan ay nasa 36,000 ng mga individual o tinatawag na eco-warriors ang nakarehistro na sa naturang programa. Samantala, as of May 2025, nakakolekta na rin ang QCLGU na aabot sa 616,000 kilos ng recyclables na katumbas ng 2,069,000 environmental points na napakinabangan ng Q-citizens. Nilalayo ng QC Trash to Cashback program na hikayatin ng publiko na mag-segregate sa kanilang mga tahanan upang mabawasan ang mga basurang dinadala sa mga landfill. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. 6 na public utility vehicle o PUV drivers at operators sa Mangaldan tumanggap ng 178,000 pesos na kabuhayan package mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa report. Ang ipangaro sa kabiyangan na Department of Labor and Employment na sa kabuhayan package, yamang kakantidad na 178,486 at anamiran public utility vehicle o PUV drivers and operators dyan bali yung Mangaldan, Pangasinan. Parte na sa programan Entrepreneur Program, yung inaayuda sa rin na apektuan na sa Jeepney Modernization Program ya gobyerno. Bawat benepisyaryo at akaawat ya package na mambawarya unsobray 29,000 ya inaprobahan na sa DOLE katulong sulan Transportation Franchising and Regulatory Board. Duwara at saray at akaawat na frozen food vending project, ligan na sara may apatiran benepisyaryo at consumer products retailing project no inar akaawat iraya na sari produkto tan gamit pan negosyo. Dinauluan na DOLE Central Pangasinan Field Office 1 tan LTFRB Region 1 so agawan turnover at saraya katulong so local government unit ya Mangaldan. Akisalamat si Mayor Bonafé de Vera Paraino at agmanundan suporta ya iiter na DOLE at abitan bale tan impasiguro to niya na subaybayan na LGU so impangarin negosyo at sari benepisyaryo tapan magmaliw na matalunggaring para balon panak-anak bilay daran niya. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran Adaban. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Mountain Province nanawagan ng nagkakaisang aksyon para sa kahandaan sa sakuna bilang pakikisa sa pag-obserba ng National Disaster Resilience Month. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Nagpanawagan ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office wenno PDRRMO kadagiti empleyado ti gobyerno ken duma a sektor iti komunidad nga aktibo a makinayon kadagiti aktibidad maipanggep iti panagsagana iti emerhensiya kas panang obserbar ita abulan iti National Disaster Resilience Month wenno NDRM iti regular flag raising ceremony ken programa iti Lunes in paganetget ni DRRM Officer 4 Laisha Mara ti tema ti NDRM itaatawan a kumilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan amang italo iti panagsagana a kanayon ti tunggal umili iti panawan ti emerhensiya. Karaman kadagiti maipatungpal nga aktibidad ditoy Mountain Province itabulan nga idaulot ti PDRRM Council kat information campaign kadagiti eskwelahan, quiz bee para iti komunidad a disaster prone ken takbo para sa katatagan fun run. Maipalagip nga idi July 1 na isayangkat ti motorcade ken DRRM exhibit kas panagrugi ti NDRM. Nakinayon ditoy tinaduma-duma ahensya ken estudyante kas panangpapigsa iti disaster response and preparedness awareness ti umili. Manipod Bontoc siyak ni Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Police Regional Office o PRO Calabarzon nagsagawa ng ceremonial posting at distribution ng mahigit 700 stickers sa Camp Vicente Lim Integrated High School. Detalye mula kay May Formara ng RP Lucena. Nagsagawa ng ceremonial posting at distribution ng 911 stickers sa Camp Vicente Lim Integrated High School sa Laguna ang Police Regional Office Calabarzon. Ayon sa pabatid ng Pro Calabarzon, layunin ng inisyatibang ito na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan at ng buong komunidad sa tamang paggamit ng 911 bilang pambansang emergency hotline. Bilang bahagi ng aktibidad, idinikit ang 911 stickers sa paligid ng paaralan.
Namahagi ng mga bookmark and customized fan kung saan nakasulat ang 911 hotline at ipinasubok din sa isang estudyante kung paano gamitin ang 911 hotline para tiyakin ang pagiging epektibo nito. Binigyang diin ni Police Brigadier General Jack L. Wangki ang kahalagahan ng pagiging responsableng mamamayan sa paggamit ng emergency hotline at hinikayat din niya na maging aktibo at mapagmatsyag ang mga kabataan. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Mga tricycle driver sa Puerto Princesa nag-develop ng sariling mobile app para sa booking at cashless payment. Magulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Ang ka-develop isa rang mobile application na yung katawag ng PPC Toda App ang federasyon niya mga tricycle drivers sa syudad ang Puerto Princesa. Katuyuan niya ang app kung mapatinlo ang sistema ang booking and payment transaction para sa mga pasahero. Ing sa sarigang makakatabang ang PPC Toda App sa pagsaayos ang sistema ang pamasahe booking. Maging magpapaagi para masulbar ang mga arampangan pariyo ang pagsukot ibang sobrang pamasahe gakurang na transparency. Magsaserbira diyang plataforma para sa cashless transaction. Sa pagpakiman ang Radyo Pilipinas Palawan kay Puerto Princesa City Tricycle Operators and Drivers Association President Henry Villamor na kung nga kapresenta sa darida isang resolusyon sa konseho ang syudad tungod sa paggamit ng app na dyan para mainggan nyo ang mga pasahero nga i-download niya. Makon pa si Villamor akabuat sa darida ni Dryran igdigi ang partisipar ang magsubra magkurang sa kagatos ng tricycle drivers igdigi ay natinlo ang ilang luwani dia. Alindigi sa Puerto Princesa Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Pagsasaayos ng dating kalsada sa bayan ng Gandara, Samar natapos na. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Natapos na sa DPWH Samar 1st District Engineering Office ang 24.7 million pesos nga road project sa Barangay San Agustin sa Bungto, San Gandara, Samar. Kung mahinumduman, ang daan nga kalsada grabe na ang kadaot tungod sa edad sini ngan padayon nga paggamit. Mahitungod sini, nagpapadayon ang distrito sa intermittent nga construction sa kalsada nga may kahilabaon nga 571.03 meters ngan kahilapad nga maabot sa 5 to 6.1 meters. Dugang pa, may the shoulder nga 860.5 meters sa wala nga bahin, drainage canal nga 863.8 meters sa wala nga daplin, ngan ginbatangan liwat sa single arm solar LED lights sa bugos nga struktura. Importante nga marig-on ang kalsada, labi na kay maula ini nga dalan nga ginaagian ti pakadto sa mga hiragyo nga barangay. Dako ini nga bulig para sa mas sigurado ngan mas konbenyente nga biyahe sa mga motorista ngan residente, labi na para sa mga parag-uma nga nagdadara sa ira produkto ngadto sa merkado. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretensio. Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office o TCDRRMO, tinututukan ang pagtuturo ng hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gibutyag ni Raven John Helly, ang officer in charge sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO dinhi sa syudad sa Tandag, nga ilang gi-empower o gihatagan karon og katakos ang komunidad diha sa pagresponde sa panahon nga dunay mahitabong emerhensiya. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gipayag niini nga ilang gitutukan karon nga matudloan ang publiko mahitungod sa hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR alang sa pagsalbar sa kinabuhi sa tao. Sumala pa ang importante gayud nga matudloan ang katawhan tungod kay sila man mao'y kasagaran nga mahimong first responder kung adunay mahitabong disgrasya, makuyapan, malumos, atakihon sa kasing-kasing ug uban pa.
Siguni ini nga usa kini sa mga highlights sa ilang opisina subay na sa pagsaulog karong bulan sa Hulyo sa 2025 National Disaster Resilience Month kon NDRM. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. CCTV malaking tulong sa paglulunsad ng mahusay na pagpapatupad ng batas sa Indanan. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Bangduunon kan Police Major Al-Nasir Agil, nakula sin Indanan Municipal Police Station, bakas na sila nakapag-alup iban sina LGU sin Indanan na supay matanto yung pag-ahad si mga establishment sara amin ng daa kapag butang sina closed circuit television at CCTV cameras. Magsudahin niya supay mapahutin security si mga establishment sa utang malaguday sabtawang mga kapulisan supay mapasapating pagsalasay si mga parkala biya na sim pagpanimbak pagpanakaw iban sin kaibanan pa. Habihayaon mataod pa mga establishment na Indanan in wala miya makad sinasara. Supay kasambakan nini daon na yan magabalik magabisara. Ibang mag-alupi Police Major Agil imbago mayol sina Indanan supaya mapahukuting pagpapanaw sina ordinance at awasara. Nangakarisya inasabuta mayol amoyin hi Albakil Jikiri may mabaya siya mapatutug ing kahatulan iban kahanungan sina Sabuta Municipality hakagisim pagapatutog sina security. Dengan RP Holo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma Gino. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tumaas ang output ng manufacturing sector sa bansa noong Mayo. Base sa resulta ng Monthly Integrated Survey of Selected Industries ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat ng 4.5% ang Value of Production Index o VAPI noong Mayo, 0.2% mas mataas kung ihahambing sa 4.3% expansion noong Abril. Ang May figure ay mas mataas din kung ihahambing sa 3.3% na naitala noong Mayo ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, ang pagbilis ng annual rate ng VAPI nitong Mayo ay bunsod ng mas mabilis na annual increase sa paglikha ng produktong pagkain na sumampa sa 16.4% mula sa 11.9% noong Abril. Nakatulong din nila ang bumabang pagbagal sa pagmanufacture ng chemicals at chemical products para bumilis ang paglago ng VAPI noong Mayo. Samantala, nakapagtala rin ang PSA ng acceleration sa Volume of Production Index o VOPI nitong Mayo. Ayon sa ahensya, bumilis ng 4.9% ang May VOPI mula sa 4.3% noong Abril at signipikong mas mataas din sa 4.2% VOPI noong Mayo ng 2024. Paliwanag ng ahensya, ito'y dahil sa mas mabilis na paglago sa pagmanufacture ng food products at transport equipment maging ang mas mabagal na decline sa produksyon ng chemicals at chemical products. Iniulat din ng PSA ang lampas sa 60% na utilization rates ng lahat ng industry divisions nitong Mayo. Pagdating naman sa top 3 industry divisions na may pinakamalaking capacity utilization rate, nanguna rito ang manufacture ng iba pang non-metallic mineral products na may talang 86.4%, tobacco products na may ambag na 83.9% at leather and related products kasama ang footwear na may share na 82.7%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, hinikayat ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang publiko na agad isumbong ang mga establishmento, partikular ang mga pharmacy na patuloy sa pagpapataw ng Value Added Tax o VAT sa mga gamot na exempted na sa nasabing buwis. Ginawa ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pahayag kasunod ng mga ulat-anya mula sa ilang consumer na may mga pharmacy pa rin na nagpapatupad ng VAT sa mga VAT-exempt medicine. Ayon kay Lumagi, maaaring isumbong sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng email ang mga mapagsamantalang establishmento. Maaari rin anyang magsumite ng reklamo sa Food and Drug Administration at sa Department of Trade and Industry kalakip ang ilang detalye gaya ng pangalan ng establishmento, address at resibo para sa detalyadong ebidensya at mabilisang tugon. Kasabay ng panawagan, binigyang diin ni Lumagi na epektibo na ang VAT exemption sa piling mga gamot buhat ng maglabas ng kautusan ng kanilang kawanihan hinggil sa nasabing hakbang. Maalalang naglabas ng mga circular ang BIR para sa VAT exemptions ng mga gamot na madalas maintenance sa mga sakit na cancer, diabetes, hypertension, high cholesterol, kidney disease, tuberculosis at mental illnesses. Ginawa ng kawanihan ng inisyatibo bilang tugon sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng abot kayang gamot ang mga Pilipino.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalampasan ng Meralco Power Generation o MGen ang target nitong pagtatayo ng 750 megawatts na photovoltaic o PV panels sa solar energy project nito sa Nueva Ecija. Ayon sa affiliate firm ng MGen na Terra Solar Philippines Incorporated, umabot sa 778 megawatts ang kanilang na-install sa project site dahilan para maging ito na ang pinakamalaking photovoltaic installation sa bansa. Sa pahayag ni Terra Solar and MGen Renewable Energy President and CEO Dennis Jordan, tinawag niya itong refleksyon ng kasipagan ng kanilang teams on the ground, suporta ng government partners at tiwala ng komunidad na kanilang sineserbisyuhan. Ang proyekto na may inaasahang peak na 3,500 megawatts at solar photovoltaic capacity na aabot sa 2.4 million na households ay inaasahang tutulong sa target ng pamahalaan na mapataas ang renewable energy sa energy mix ng bansa. Bukod sa power source, inaasahan din itong makapagbibigay ng 9,500 trabaho sa kasagsagan ng konstruksyon nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot sa 32 billion pesos ang nakalap ng Petron Corporation mula sa pinakabago nitong bond offering. Ayon sa Petron, 25 billion pesos ang kanilang nalikom sa base offer habang ang natitirang 7 billion pesos ay mula sa oversubscription. Ang naging presyohan naman ng nasabing bonds ay nasa low end ng marketing range. Sa isang pahayag, ikinalugod ni Petron President at Chief Executive Officer Ramon ang magandang tugon ng mga investors sa kanilang bond offering. Kalakip na nakuha nilang tiwala, tiniyak ni ang kanilang commitment na manguna sa pagsiguro ng energy security at paghahatid ng mga produktong petrolyo sa buong bansa. Ang bagong bond offering ng Petron ay ang huling tranche buwat sa 50 billion peso shelf registration na nakuha nito sa Securities and Exchange Commission. Mayroon itong maturity na 5 hanggang 10 taon at may interest rates na naglalaro sa 6.59% hanggang humigit 7.38%. Gagamitin ang nasabing bonds para i-redeem ang Series D at E bonds at para gawing pondo sa general corporate purposes maging ang iba pang gastusin ng kumpanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, July 9, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 44 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 12 centavos sa Singaporean dollar, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 86 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 19 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 73 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 18 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 32 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 05 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ang sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. Mano ba? It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para sa pasada ng mga maiinit na sports balita ngayong araw, unahin natin ang basketball. Nanatiling bukas si Gilas head mentor Tim Cone sa pagtap ng iba pang players na bubuo sa Final 12 ng Gilas Pool kahit pa mas kawing ito sa unang 12 napili nito para sa FIBA 2025 Asia Cup. Ginawa ni Cone ang pahayag ilang linggo bago ang pagbubukas ng quadrennial meet. Sa isang panayam, sinabi ng veteran coach na gusto niyang manaig ang familiarity sa kanyang sistema maging ang chemistry ng mga alaga nito sa court. Sa kabila ng mga napangalanan na niyang manlalaro na posibleng mapasama sa national team, hanggang sa ngayon ay wala pa rin anya siyang masasabing final lineup na sasabak sa Asia Cup. Kung matatandaan, kabilang sa original 12 ni Cone sina Scottie Thompson, Jimmy Malonzo, Dwight Ramos, Justin Brownlee, Kai Soto, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Carl Tamayo, Kevin Kembao, CJ Perez, Calvin Oftana at AJ Edu. Dahil sa natamong injury ni Kai kamakailan, rerelyebo muna si Japet Aguilar bilang dagdag big man ng team habang nakaabang naman ang serbisyo ni Mason Amos. Kasalukuyang kasama sa training ng Gilas sina Troy Rosario, RJ Abarrientos, Zav Lucero at Ren Sabando na ani Cone ay ilan lamang sa mga kandidato rin para sa Final 12-man ng national squad. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, ayaw nang palakihin pa ni TNT power forward Calvin Oftana ang naging mainit na sagutan nila ni Rain or Shine player Jonard Clarito. Nagugat ito sa pisikalang nangyari sa pagitan ni Clarito at TNT player Jordan Hiddink sa kasagsagan ng do-or-die semis game ng Ross kontra Tropang Giga noong linggo, dahilan para komprontahin ni Oftana at Brandon Ganuelas Roser si Clarito. Sa panayam kay Oftana, inamin itong baka na misinterpret niya lamang ang naging galaw ni Clarito, lalo't alam naman anya ng lahat na hard worker ang Elasto Painter guard. Binanggit din nito ang naging pahayag ng kanyang teammate na si Poy Eram kung saan tinawag nitong heart and soul ng Rain or Shine si Clarito, bagay na nakikita naman anya sa bawat laro ng Elasto Painters. Sa bukod na interview, sinabi ni Clarito na ang nangyari noong linggo ay bahagi ng game at normal na sa kanyang estilo ng paglalaro. Sinabi rin nito ang importansya ng Game 6 para sa kanila, lalo't isang panalo na lamang noon ang TNT para umabante sa finals. Sa kabila ng nangyari noong semis, nagkaroon naman anya agad sila ng kumustahan matapos ang game. Dahil sa panalo ng TNT noong linggo, pasok na ito sa finals ng Philippine Cup habang inaantay ang makatutunggali buwat sa magiging resulta ng do-or-die match sa pagitan ng Barangay Ginebra Gin Kings at San Miguel Beermen ngayong Miyerkules, Hulyo 9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa boxing. Naniniwala ang dating Unified Welterweight World Champion na si Keith Thurman na kaya pang masaktan ng nagbabalik ring na si Manny Pacquiao ang kasalukuyang WBC Welterweight Champion na si Mario Barrios. Sa isang panayam, sinabi ni Thurman na bagaman hindi pa niya matiyak kung anong kondisyong mayroon ngayon ang former 8th Division World Champion, magagawaan niyang masaktan ni Pacquiao si Barrios sakaling mapanatili nito ang bilis sa pagpasok para sa opensiba. Isang ginawang paghahambing ni Thurman ay ang mga nagawa nito kay Barrios sa kanilang laban, maging ang naipalasap ni Tank Davis kay El Azteca, kaya masasabi niyang may kalalagyan ang American boxer kay Pacman. Bagaman may tuturing na easy target ni Thurman si Barrios, tingin niya ay kaya nitong ibahin ang takbo ng laban sakaling gamitin nito ang length advantage laban kay Pacquiao. Isa pang ibinabala nito ang jab ni El Azteca na anya
ay nagmarka sa kanilang laban. Matatanda ang 2019 nang talunin ni Pacquiao si Thurman via split decision, ang isa sa huli niyang mga laban bago ang pagreretiro noong 2021. 2022 naman nang ipalasap ni Thurman kay Barrios ang una nitong talo sa boxing career. 2023 nang talunin naman ni Barrios si Yordenis Ugas, ang Cuban boxer na nagperetiro kay Pacman. Magkakaharap sina Pacquiao at Barrios bilang main event sa listahan ng boxing matches sa MGM Grand sa Las Vegas sa July 19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula boxing, balikwas naman tayo sa softball. Kumpiyansa ang Team Manila Philippines na madidepensa nito ang korona sa Pony International Girls Softball World Series sa McAllen, Texas. Sa isang pulong balitaan, ibinahagi ni Coach Sherry Lou Valenzuela ang pagiging competitive ng Filipino Softballs sa torneo kahit pa nagkaroon ng 3 carryover sa lineup ng team noong nakaraang taon. Para sa kanya, Puerto Rico ang isa sa malaking banta sa kanilang tangka ngayong taon na ikatlong sunod na panalo sa torneo. Bukod sa Puerto Rico, ay tinuturing na strong title contender din na ni Manila Councilor at Team Manila Softball President Rafael Che Borromeo ang Mexican team. Bukod pa niya ito sa napapabalitang pagsaliri ng Japan at China sa kompetisyon. Samantala, ibinahagi naman ni Team Manager Giovanni Mapa ang pinanggalingan ng kanilang mga player, kabilang ang mga nagbula sa lineup ng Adamson, Lasal at Bacolod. Nakatakda namang lumipad ang Softballs sa Amerika sa susunod na linggo. Maalalang nako po ng Philippine team ang U18 Championship noong nakarang taon buhat sa 8 sunod-sunod na panalo sa torneo. Hahataw sa July 17 hanggang 20 ang 2025 edition ng kompetisyon na paglalabanan ng 27 teams. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñado. Ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sina Meme Vice Ganda, Papa P, Piolo Pascual at Nadine Lustre sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Kabilang ang mga pelikula nila sa unang 4 na napiling official entries para sa MMFF 2025. Sa 50th edition ng MMFF noong 2024, si Vice ang bida sa top grosser na And the Breadwinner Is. Sina din naman ay nasa cast ng Uninvited kung saan starring dyan sina Vilma Santos at Aga Mulak. Si Piolo naman ay nagbida kasama si Bossing Vic Soto sa straight drama na The Kingdom. O kasama rin nila dyan sina Christine Reyes, Sue Ramirez at Sid Lucero bilang mga Junakis dyan ni Bossing Vic. At yun na nga para sa 51st edition ng MMFF ngayong 2025, magsasama sina Vice at Nadine para sa comedy drama na Call Me
Mother. Ayan, kung atin pong matatandaan ay nagkasama na noon sa pelikula itong sina Vice at Nadine doon sa Petrang Kabayo, kung saan parang medyo pa-extra na, no, yung role doon ni Nadine. Pero sino bang mag-aakala, no, na magiging isa siyang award-winning actress, no, isa sa mga hinahangang actress sa kasalukuyang henerasyon. At yun nga, syempre alam naman natin si Meme Vice ay talagang unkabogable. At si Papa P naman ay magbabalik, no, sa taunang film festival sa pamagitan ng crime thriller na Manila's Finest, no. Parang napapadala sa ata si Papa P, no, sa mga thriller, no, kasi noong 2023 naman, medyo laktawan natin yung The Kingdom, ay nakasama siya dun sa psychological thriller na Malyari. Ayan, kung saan 3 yung kanyang naging role. Ang isa pang napiling official entry sa MMFF 2025 ay ang family drama na Reconnect na pagbibidahan ng real life na mag-asawa, syempre, ni na Carmina Villaruel at Zoren Legaspi. Kasama nila dyan itong si Gerald Anderson. At ang pang-apat, no, na napili, no, kumbaga unang batch pa lamang ito ng official entry sa MMFF ay ang horror at nagbabalik na Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. Tampok ang all-star cast sa pangunguna ni na Richard Gomez, ayan si Goma, Carla Abellana, na sabi nga niya nakaraan ay inabuso ng kanyang ex. Sino bang ex na to, no? Yung kanyang pet. Ayan, na misteryo pa rin, no, kung sino bang ex yan, eh. Pero alam naman natin kung sino yung pinakakilalang ex niya. Sana hindi iyon. Kasama rin dyan si Ivana Alawi na mukhang may kaparehas ang closet daw, no? Pero hindi pa naman confirm kung bakit ba nagkaparehas yung closet na yan. Kasama rin dyan ang magka-love team, no, na sina Francine Diaz at Seth Fedelin. At ang binabash ngayon, no, na mukhang yung mga fan niya ay inaatake na itong si Pokwang, walang iba kundi si Fiang Smith. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At total naman, nabanggit natin kanina si Fiang dahil galing siya sa PBB, ay usapang PBB as in Pinoy Big Brother tayo ngayon dahil walang mapagsidlan ng kasiyahan at pasasalamat ang kapamilya actor na si Ralph De Leon sa naging journey niya dito nga sa PBB. Si Ralph at ang kapuso actor na si Will Ashley o mas kilala sa kanilang duo name na Rawi ang hinirang na second big placer duo sa katatapos lamang na PBB Celebrity Collab Edition. Sa kanyang IG account, nag-post si Ralph para pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng kanyang PBB journey. Para kay Ralph, matagumpay ang pagbabalik niya sa bahay ni Kuya matapos ma-evict noon kasama ang kaduo na si Josh Ford. Pero, nagkaroon ng wildcard round kung saan lahat ng na-evict na housemates ay binigyan ng pagkakataon o chance na makabalik sa pamamagitan ng botohan mula sa madlang people. Nakatapat noon ni Ralph ang kapwa niya, no, na kapamilya ex-housemates na sina Kira Ballinger at AC Bonifacio. Pero yun nga, no, sa huli na naig sa botohan itong si Ralph kasama ang kapuso housemate na si Charlie Fleming, no, na kalahati ng duo na Chares. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inamin naman ng kapamilya actress-singer na si Maris Racal na may mga pinagsisisihan siya sa mga nagdaan niyang relasyon kung kaya't mas pinipili niya munang maging single ngayon. Ito mismo ang shinare ni Maris sa panayam sa kanya ng broadcaster na si Karen Davila na in-upload sa YouTube. Tanong nga ni Karen kay Maris, quote-unquote, "Do you have any regrets about past relationships?" Mabilis ngunit tipid na sagot ni Maris, quote-unquote, "Oh yes,
Yes, hindi naman idedetalye ni Maris kung ano-anong mga paghihinayang o panghihinayang ang na-realize niya, ngunit masakit man daw ang kanyang pinagdaanan, ginagawa niya itong motibasyon para magpatuloy at hindi na muling magkamali pa. Sabi nga niya, quote and unquote, "They may be painful but nilalagay ko na siya sa moral compass ko so that whenever I go, I know what to do." Sa nasabing panayam, sinabi rin ni Maris na single siya ngayon. Wala pa raw siyang planong pumasok muli sa relasyon dahil sa ngayon ay ine-enjoy pa niya ang pagiging mag-isa. Ngunit hindi naman daw ibig sabihin na hindi na siya naniniwalang darating ang lalaki na para sa kanya. Sabi nga niya, quote and unquote, "I feel like I need to give myself some space to grow and to really process everything. I don't know, but that's what I'm saying now, but I don't know about tomorrow." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, 18 years na palang artista itong si Joseph Marco. 15 taon dito ay nasa pamahala siya ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN at ng mentor niyang si Karen Pascual. Ngayong 2025, isang importante at mabigat na desisyon ang ginawa ni Joseph dahil makalipas ang 15 years, umalis siya, lumarga mula sa Star Magic at lumipat sa Viva Artist Agency o VAA. Nitong Martes, July 8 ay humarap si Joseph sa mga miyembro ng entertainment media at nagsalita tungkol sa pagpirma niya ng kontrata sa talent management arm ng Viva Entertainment. Nanibago ang entertainment press kay Joseph kasi wikang Ingles o English ang ginamit niya sa kanyang pagsasalita. No? Siguro sa ibang press conference ay nagtatagalog o nagbibikang Filipino itong si Joseph Marco. Eto, dire-diretso at unedited na pahayag ni Joseph, quote and unquote, "It's a new chapter, you know. This year marks my 18th year in the industry and looking back, I started as a model and as in I didn't know anything about acting. But through time roles and hard work, I've come a long way. I didn't expect I'd reach this level in my career. And for that, I am very grateful and humbled. And this new chapter of my career, I always carry the quote that says, success happens when preparation meets opportunity. The more I prepare, the more I grow, the more I succeed. And with that, I am very thankful for Viva Artist Agency for believing in me and for trusting me. And I am just very excited for this partnership and I am looking forward and ready to bring everything that I've learned. 18 years of experience, 18 years of passion, of hard work, and I'm ready for whatever it is to come. And when me and my manager talk about transferring to Viva, it's a wonderful opportunity, because when a door closes, a new door opens. And I am really excited and looking forward for what's in store for us. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph Vicente. Yan po ang ating showbiz balita.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring naging tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.